Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, ang magiliw na pangungusap ay nakaaakit ng maraming kaibigan at ang matamis na pananalitay susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan, kanino man, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad, sapagkat may kaibigang mapagsamantala na di mo maaasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Ano pat lalabas kang kahiyahiya. Mayroon ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati ang mga katulong mo, ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka at hindi mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya ay para kang nakahukay ng malaking kayamanan. At walang kasing hala ang matapat na kaibigan, hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay, at siya'y matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginooy makatatagpo ng tapat na kaibigan, at ang mga kaibigan niya ay tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Narinig natin itong sinabi ni Sirach. Naiintindihan natin na lumayo tayo sa kaaway. Lumayo ka para hindi ka magkagulo. Pero mag-ingat sa kaibigan? Oo, mag-ingat sa kaibigan. Subukin mo muna siya bago pagtapatan ng iyong mga sikreto o pagkatiwalaan ng iyong yaman. May mga tinatawag na fair weather friends. Kaibigan kapag maganda ang panahon, pero pagdating ng tag-ulan o bagyo, iiwanan ka. May mga tao na kaibigan kung may pakinabang sa iyo, pero kung wala na, kaaway ka na. Nakikita natin ito sa mga politiko. Nagsasamahan sila sa isang eleksyon at sa susunod, magkalaban na. Nagsisiraan pa. Pero jackpot naman kung makakuha ka ng tapat na kaibigan. Hindi ito matutumbasan ng salapi. May mga kaibigan na mas tapat pa at maaasahan pa kaysa sariling pamilya. May mga kaibigan din na handang magsakripisyo para sa iyo at hindi ka iiwan. Maaasahan mo sila sa iyong mga plano at hindi ka ilalaglag. Paano ba magkaroon ng tapat na kaibigan? Magkaroon ka ng takot sa Diyos. Maging malapit ka sa Diyos at magkakaroon ka ng kaibigan na mga may takot din sa Diyos. Birds of the same feather flock together.
kung ano ka, magkakaroon ka ng ganyan ding kaibigan. Magpakabuti ka at maging matulungin. Makakakilala ka at makaka-attract ka ng ganun ding mga tao. Ang friendship ay isang concern ng maraming tao. Ang tunay na kaibigan ay nagpapatamis ng buhay. Pero malaki ang discouragement ng karanasan na iwanan o pagtraidoran ng tinatawag na kaibigan. Maganda ang mga payo ni Sirach tungkol sa kaibigan. Sana sundin natin ito. Kaya tama ang sinabi niya, bago ka maging kaibigan ni numan, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagkatiwalaan agad. Humingi ka rin ng tulong sa Diyos na makatagpo ng tunay na kaibigan. Maging tunay ka rin na kaibigan at magkakaroon ka ng tunay na kaibigan. Ngunit isa din na dapat nating alalahanin na kung siya ay tunay na kaibigan, hindi niya hahayaan na ikaw ay mapapasama. Kaya hindi ka niya kinokonsente sa iyong mga kasalanan. Ang tunay na kaibigan ay nagtutuwid sa atin kapag tayo ay nasa maling daan, itinatayo tayo kapag tayo ay nadadapa. Panginoong Hesus, sinabi mo na ituturing mo na kami na hindi alipin kundi kaibigan. Ikaw ang tunay na kaibigan na ibinigay ang iyong buhay para sa iyong mga kaibigan. Salamat sa iyo, Jesus, aking kaibigan. Tulungan mo din ako na maging tunay na kaibigan mo at ng mga taong tapat at mabuti. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.